Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Ito'y sobra na. Natakot sina Dod Ian, Macon, at iba pa nang makita nila ito. Nasa ulirat pa rin sila. Tumakbo si Scott sa unahan at umiyak, tumakas na. Biglang nagulat si Dod Ian, mabilis na bumaling at tumakas. Sinundan siya nina Mason, Sham, at Zach. Ngunit sa oras na ito, malinaw na lumabas ang pagkakaiba ng kanilang lakas at tibay. Mabilis na nilapitan nina Scott at Mia ang mga ito at agad silang nalampasan. Nawawala sila sa paningin nila sa loob ng ilang sandali. Sa oras na ito, ang iba pang mga scavenger ng consortium na nahuhuli ng malayo ay nakasunod na rin sa kanila. Lumayo kayo, sigaw ng isang kabataang matipuno kay Dod Ian at sa tatlong iba pa. Itinulak niya si Sham, ang pinakamabagal sa apat, sa gilid. Dahil sa biglaang pagtulak, nawalan ng balanse si Sham at nahulog sa lupa. Maraming kabataang scavenger na dumaraan ay tumawid sa bumagsak na si Sham. Narinig ni Dod Ian ang sigaw ni Sham at huminto upang tumingin pabalik. Nakita niya ang gasgas na si Sham sa lupa na pilit bumabangon nang may isa pang kabataan ang tumulak sa kanyang ulo habang dumaraan. Lahat sila ay tumatakbo palayo, sinusubukang gamitin si Sham bilang pain o pantekip. Mga 100 metro sa likod, may higit sa 12 mga undead na mabilis na humahabol. Namutla ang mukha ni Dod Ian. Ikinapit niya ang kanyang mga kamao at bumalik upang tulungan si Sham. Hinawakan niya ang braso nito at sumigaw, "Bumangon ka. Bilasan mo." Mahigpit na humawak si Sham kay Dod Ian. Pinangunahan siya ni Dod Ian, hinayla ang katawan ni Sham pataas, at agad na nagpatuloy sa pagtakas. Ang iba pang scavenger ng consortium ay nakalayo na at sinusundan na lamang nina Scott at Mia, patungo sa sulok ng kalsada kung saan sila nawala. Tumingin si Sham pabalik at nakita ang 12 dagwang undead. Nang inig ang kanyang mga binti at halos mawalan siya ng balanse muli. Bigla, tumakbo rin sina Macon at Zach, mabilis na sinuportahan ang katawan ni Sham at hinihila siya pasulong. Lumiko sa kanan. Sigaw ni Dod Ian nang maabot nila ang sulok ng kalsada. Nagulat ang tatlo, ngunit wala silang oras para magtanong at kailangan lamang sundin ang tinahak ni Dod Ian. Pagkalipas ng 10 metro, huminto si Dod Ian at kumuha ng ilang bato mula sa grabo sa lupa. Sinimulang itapon niya ang mga bato patungo sa direksyon kung saan nawala sina Scott at Mia. Pondok. Bumagsak ang bato sa lupa, gamulong ng ilang beses at gumawa ng ingay. Mga 30 metro ang layo mula sa sulok, halos maabutin na sila ng undead. Nang marating nila ang sulok, karamihan sa undead ay tumakbo sa direksyon ng ingay. Ngunit may isang undead na alam ang kinaroroonan ni Dod Ian at ng iba. Sinundan ito ng 2 pang zombie. Nagbago ang mukha ni Dod Ian at mabilis na tumingin sa magkabilang panig ng kalsada. Nakita niya ang isang gate mga higit 10 metro ang layo. Isa itong gate ng komunidad at natakpan ng halaman. Sundin niyo ako. Nang lapitan niya ang pinto, may ilang bangkay sa lupa. Ang pinto ng security room ay kinainan ng kalawang at lumang halaman. Mula sa maliit na bintana, bahagya niyang nakita ang anino ng tao sa loob. Huminto siya sa pagtingin at pumasok sa pinakamalapit na gusali. Nakakita siya ng bangkay sa pintuan at isa sa loob ng koridor. Pinipigilan ni Dod Ian ang takot sa puso at tinapak ang patay na katawan papasok. Halika! Nakakita ang tatlo ng mga bangkay sa pintuan. Namutla ang kanilang mukha ngunit pinigilan nila ang takot at tumalon upang makapasok. Nakita ni Dod Ian na may 2 pang undead ang sumusunod sa naunang humabol. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dod Ian at mabilis na hinawakan ang pinto. Gusto niyang isara ito ngunit natakpan na ito ng halaman at hindi na maisara. Kaya sumunod na lamang siya sa gusali patungo sa elevator. Half-open ang pinto ng elevator, natakpan ng moss at halaman. Sa loob, may ilang bangkay. Ang iba ay patay, ang iba ay nabubulok. Agad na tumakbo si Dod Ian pataas sa hagdan, "Sundan niyo ako." Sinundan sila nina Mason at iba pa.
Nang pumasok siya sa gusali, nakita niya na may 15 palapag ito. Umakyat siya at nakita ang 7 o 8 bangkay sa hagdan kasama ang nabubulok na buto ng tao. Sa ika-6 na palapag, pagod na si Dod Ian. Ganoon din sina Mason at ang dalawa. Sa katunayan, sa nakaraang laban nila sa mga daga, naubos na ang kanilang lakas. Ngunit sa takot, tumakas sila ng labis. Ito ang nagbigay daan upang malampasan nila ang kanilang pisikal na limitasyon. Arg! Arg! Biglang may malalim na ugong mula sa ibabang palapag. Tumingin si Dod Ian pababa sa handrail at nakita ang mga undead na umaakyat sa hagdan. Mabagal ang kanilang pag-akyat, ngunit nang makita ito ni Dod Ian, nagbago ang ekspresyon niya at nagpatuloy sa pag-akyat. Nang makarating siya sa ika-12 palapag, hingal na hingal. Narinig niya ang mga mahinang ungol ng undead at tinansya niyang may 3 palapag na pagitan sila. Gusto niyang magpatuloy ngunit itinuturo ni Sham ang isang bukas na pinto sa tabi niya. Dean, hingal ni Sham, dapat tayong magtago. Hindi nila dapat mabuksan ang pinto. Agad na kumilos si Dod Ian. Pasok. Siya ang unang pumasok sa silid. Sinundan siya ni Mason at ang iba pa. Isinara ni Dod Ian ang pinto. Hindi pa naabot ng halaman ang palapag na ito kaya madaling nalock ang latch. Tiningnan niya ang silid. Magulo ang sala. May bangkay sa lupa at malapit dito ay isang baby carriage kung saan nakahiga ang patay na sanggol. Agad na iniutos ni Dod Ian, ang sopa, ilagay sa harap ng pinto. Ang sopa, hindi naintindihan ni Mason at iba pa ngunit sinunod nila ang utos. Tumakbo sila, itinulak ang sopa sa pinto, at dahan-daang inilagay sa tamang posisyon. Lumalaki ang ungol mula sa labas. Nagbigay si Dod Ian ng senadorya sa iba na manahimik. Tumayo siya sa sopa at tumingin sa cat's eye ng pinto. Maulap ang lente. Nakakita siya ng ilang malabong anyo sa tabi ng pinto. Ang 3 bangkay ay tila gumagapang at patuloy na umaakyat sa hagdan. Huminga ng maluwag si Dod Ian, ngunit tumitibok pa rin ang kanyang puso. Napakalapit niya sa mga mabangis na halimaw. Parang huminto ang mundo. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig. Arg! Biglang sumalpok sa pinto. Narinig ang malalim na ungol mula sa kabilang panig, puno ng galit at puot. Natakot si Dod Ian. Pinalo niya ang pinto. Luma at kalaw-angin ang pinto. Nang unang tamaan ng undead, nagkaroon ng bitik sa pinto. Buti na lang at may sopa na nakabara sa likod ng pinto, kung hindi, nasira na ito noon pa. Natakot sina Mason at ang dalawa pang kasama at dali-dali silang nagtulak sa sopa para palakasin ito. Ang kahoy na balangka sa loob ng sopa ay bulok na, kaya nang puwersahang itulak ng 4, nagbasag ito sa gitna. Bang! Nasira ang pinto at ang malalambot na palad ng undead ay abot na ang loob, sabay-sabay na kumikapit. Buti na lang at matatanda ang katawan ng undead kaya mas matangkad sila kay Dod Ian at hindi siya nahuli sa unang pagtatangka. Nakalimutan ni Dod Ian na karamihan sa mga materyales dito ay walang silbi na dahil sa 300 taon ng kalawang at pagkabulok. Sumigaw siya sa iba, mabilis. Tumalon kayo sa bintana pababa sa ika-11 palapag. Natatakot sina Mason at ang dalawa pang kasama, pero dahil sa 3 taon ng training, mabilis silang sumagot, tutulungan kitang pabagalin sila, ikaw muna ang umalis. Go! Sigaw ni Dod Ian. Hindi na nila ginusto pang makipag-usap pa, kaya diretso silang lumapit sa bintana at tumingin pababa. Napakataas ng 12 palapag kaya nakaramdam sila ng pagkahilo. Ngunit wala nang ibang daanan ng takas kundi ito. Tiningnan ni Sham ang paligid ng balkonahe at may nakita siyang bagay na nakakabit sa dingding, kung tatapakan natin to, makakababa tayo sa balkonahe ng ika-11 palapag. Ito ay isang air conditioner outdoor unit. Si Mason ang pinakamalakas ang loob sa 3. Kahit natatakot, tumalon siya. Bang! Hindi kinaya ng air conditioner ang kanyang bigat. Bigla itong bumagsak. Natakot siya ngunit handa sa ganitong sitwasyon. Kaya paglapag ng kanyang mga paa sa labas ng unit, agad siyang tumalon patungo sa balkonahe ng ika-11 palapag. Bumagsak ang air conditioner at tumama sa iba pang unit na nakatayo sa ilalim, nagdulot ng malakas na ingay.
Si Mason ay muntik nang mahulog sa balkonahe habang inaakyat ito at tumingin kay Sham at Zack. Walang pwedeng akyatan, kaya sumigaw siya, "Sham, ikaw muna, ako ang huhuli sa'yo." Si Sham ang payat at magaan sa tatlo. Nang makita ang nakabukas na mga braso ni Mason, binitiwan niya ang sarili. Dali-dali itong hinuli ni Mason, ngunit ang bigat ng pagkahulog ay muntik na siyang mahulog kasama si Sham. Sakit na halos punatan ang mga braso niya, pero hinawakan pa rin niya si Sham. Natakot si Sham at bumamba ang dugo sa kanyang ulo dahil sa adrenaline. Akala niya mamamatay siya, ngunit nang makita ang kirot sa mukha ni Mason, nakaramdam siya ng pasasalamat. Pagkatapos, si Zack na naiiwan sa itaas ay nagmamadaling nagsabi, "Handa na ba kayo? Gusto kong tumalon." Itinaas ni Mason ang mga braso at sinabi kay Sham, "Hulihin natin siya." Tumango si Sham at sabay silang nagpakalat ng mga braso, "Tumalon ka, Zack." Tumalon si Zack. Agad nilang nahuli si Zack, pero nasasaktan na ang braso ni Mason at muntik na siyang mahulog si Zack mula sa kamay. Nabunot ng hininga si Dad Ian nang marinig na nakaligtas na ang tatlo. Hindi niya nakayapang pigilan ang tatlong undead na bumangga sa pinto. Ang pinto ay parang papel na lang ang hina. Iniwan niya ang pagbabara at tumakbo patungo sa kusina. Habang naglalakad, itinapon niya ang TV, mesa, mga cable, at iba pang bagay na kaya niyang buhatin sa sala. Sinubukan niyang pabagalin ang mga undead. Naging epektibo ang taktika niya. Bagamat mas mabilis ang undead kaysa sa kanya, parang hindi gumagana ang utak nila. Hindi nila alam iwasan ang mga hadlang at nadudulas sa TV, mesa, at mga cable. Sinamantala ni Dad Ian ang pagkakataon. Pumunta siya sa ibang bahagi ng kusina at itinapon ang lahat ng bagay na maaari niyang gamitin. Maliit na pinsala lang ang natamo ng mga undead, pero napansin nila ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, dali-dali siyang pumunta sa banyo na katabi ng kusina. Isinara niya ang pinto at tiningnan ang bintana sa bentilasyon ng Cob-Eta. Gawa ito sa aluminum alloy, ngunit bulok na ang gilid dahil sa 300 taon ng kalawang. Pinalakad niya ang kanyang paa sa Cob-Eta at pinukpok ang bentilasyon. Bang! Naputol. Kasya ang kanyang katawan sa bintana. Pero kung isang matanda ang susubukang dumaan, mahihirapan sila. Nang sumulyap siya palabas, natakot siya sa taas ng 12 palapag. Ang kotse sa kalsada, na natakpan ng halaman, ay maliit lang na parang tinapay mula sa kanyang tanawin. Narinig niya ang hisang at ugong ng mga undead sa likod. Hindi na siya lumingon at umakyat sa bintana. Isa na lang ang kanyang pagpipilian, tumalon. Walang air conditioner sa labas ng banyo. May 2 puting tubo para sa discharge ng Cob-Eta. Tumalon siya at kumapit sa isa. Sa sandaling iyon, nakita niya na hindi niya kakayanin hawakan ang tubo, kaya nabasag ito sa harap ng kanyang mga mata. Pulang-pula ang mukha ni Dad Ian, dali-dali niyang ginamit ang kanyang dagger. Pinasok niya ito sa dingding. Ang daga ay tumagos at nakabitin siya sa dingding. Nakita niya ang mga marka ng espada ng hunter sa pagpatay sa undead at ibang halimaw. Hindi na maaasahan ang dingding. Arg! Arg! Biglang sumulpat ang dalawang nakakatakot na ulo sa bintana ng banyo. Kumakapit sila gamit ang mga kuko. Lumuwag ang mga malalambot na dingding ng bintana na parang putik at bumagsak. Sapat na ang espasyo para sa dalawa. Nakita niya ang isa pang undead na sumusugod, at bumagsak din ito sa lupa sa tabi ng iba. Nagulat si Dad Ian. Atak lang ba ang alam nila? Wala ba silang alam sa proteksyon sa sarili? Naalala niya ang laban ni Scott at ng babaeng undead. Biglang may ideya siyang pumasok sa isip niya. Kinakabahan si Dad Ian. Pumush siya sa pinto. Luma at kalaw angin ang pinto. Sa unang suntok ng mga patay na nilalang, nagkaroon ng bitik ang pinto. Sa kabutihang palad, may sopa na nakaharang sa likod ng pinto, kung hindi, napunit na ito noon pa man. Natakot sina Mason at ang dalawa pa at dali-daling pumunta sa sopa upang palakasin ito sa pamamagitan ng pagtulak. Matagal nang bulok ang kahoy sa loob ng sopa, kaya nang magpuspusang tulak ang apat sa kanila, nabasag ito sa gitna. Bang!
Napunit ang pinto at dahan-daang sumilay ang mga malalambot na kamay na dumakma. Sa kabutihang palad, mga matatanda ang katawan ng mga patay na nilalang kaya mas matangkad sila kaysa kay Dod Ian. Hindi siya agad nahuli. Nakalimutan ni Dod Ian na karamihan sa mga gamit na ito ay wala ng silbi matapos ang 300 taon ng kalawang. Sumigaw siya sa iba, mabilis. Tumalon kayo sa bintana pababa sa ika-11 na palapag. Nagpanik sina Mason at ang dalawa, ngunit matapos ang 3 taong pagsasanay, mabilis silang sumagot, tutulungan kita para mapabagal sila, ikaw na lang ang tumalon. Go! Sigaw ni Dod Ian. Hindi na sila nag-usap pa, diretso na silang lumapit sa bintana at tumingin pababa. Napakataas ng 12 palapag kaya nahilo sila. Ngunit wala na silang ibang paraan para makatakas kundi ito. Sinilip ni Sham ang paligid sa balkonahe at nakita ang isang bagay na nakakabit sa pader. Kung tatapakan natin to, makakarating tayo sa balkonahe ng ika-11 na palapag. Ito ay isang panlabas na unit ng air conditioner. Si Mason ang pinakatapang sa tatlo. Kahit na kinakabahan, tumalon siya. Bang! Hindi kinaya ng unit ng air conditioner ang kanyang timbang. Bigla itong bumagsak. Natakot siya ngunit handa sa ganitong sitwasyon. Kaya sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa unit, agad siyang tumalon patungo sa balkonahe ng ika-11 palapag. Bumagsak ang unit ng air conditioner at tumama sa iba pang naka-vertical na air conditioner sa ilalim nito. Lahat ay bumagsak sa lupa at nagdulot ng malakas na ingay. Halos hindi mahawakan ni Mason ang balkonahe ngunit nakalusot siya. Tumangala siya kay Sham at Zack at sinabi ng malakas, "Sham, ikaw na muna, hihawakan kita." Si Sham ang pinakapayat at pinakamagaan sa tatlo. Nakatingin sa nakabukas na mga kamay ni Mason, nagtiwala siya at bumagsak. Agad na hinarap ni Mason ang katawan ni Sham, ngunit ang inertia ng pagbagsak ay muntik nang ibagsak din siya sa balkonahe. Masakit ang kanyang mga braso, tila babaklasan, ngunit hinawakan pa rin niya si Sham. Natakot si Sham at bumalik ang dugo sa kanyang ulo dahil sa adrenaline. Akala niya mamamatay siya. Tumingin siya sa masakit na ekspresyon ni Mason at nakaramdam ng pasasalamat. Si Zack, na nasa itaas pa, ay nagsabi agad, "Handa na ba kayo? Gusto ko na ring tumalon." Itinulak ni Mason ang kanyang mga braso at sinabi kay Sham, "Hawakan natin siya." Tumango si Sham, pinalawak nila ang mga braso at sinabi kay Zack, "Talon ka na." Tumalon si Zack at agad nilang nahuli, ngunit nasaktan ang braso ni Mason at muntik na mahulog si Zack sa kanyang mga kamay. Nabunot ang loob ni Dod Ian nang marinig na nakatakas na ang tatlo. Hindi niya kayang pigilan ang mabilis na pagsulong ng 3 patay na nilalang. Ang pinto ay parang papel na lang sa kanilang lakas. Iniwan niya ang pagbabara at tumakbo patungo sa kusina. Habang tumatakbo, itinatapon niya ang TV, mesa, mga cable, at iba pang bagay sa sala. Sinusubukan niyang pabagalin ang mga patay na nilalang. Nagtagumpay ang taktika niya. Kahit mas mabilis ang mga nilalang, parang walang kakayahan ang utak nila. Hindi nila alam iwasan ang mga hadlang at natitisid sa TV, mesa, at mga cable sa sahig. Samantala, pumunta siya sa kabilang bahagi ng kusina at nagsimulang itapon lahat ng pwedeng gamitin. Kaunti lang ang pinsala na naidulot ng mga plato at kagamitan, ngunit nahikayat nito ang atensyon ng mga nilalang. Sunod, dali-dali siyang pumasok sa banyo na katabi ng kusina. Isinara niya ang pinto at tumingin sa bentilasyon ng banyo. Ginawa ito sa aluminum alloy, ngunit bulok na sa sulok dahil sa 300 taon ng kalawang. Pinalapag niya ang paa sa inidoro at pinutok ang bintana. Bang! Nagkaroon ng bitik. Sapat na ang bintana para makapasok ang katawan niya, ngunit mahirap para sa isang adult. Ngunit nang sumilip siya palabas, natakot siya sa taas ng 12 palapag. Ang kotse sa kalsada na natakpan ng mga halaman ay maliit na parang tinapay sa mata ni Dod Ian. Narinig niya ang hisang at ungol ng mga patay na nilalang mula sa likod. Hindi siya lumingon at sumalang sa bintana. Isa na lang ang natitirang opsyon, ang tumalon. Walang unit ng air conditioner sa labas ng banyo.
Dalawa lamang ang puting tubo ng tubig na ginagamit sa discharge ng banyo. Tumalon siya at hinawakan ang isa. Sa sandaling iyon, napansin niyang hindi niya mahahawakan ang tubo, naputol ito sa harap niya. Namuti ang mukha ni Dod Ian. Mabilis siyang gumawa ng backhand gesture at ginamit ang daga upang maitanim sa pader. Nakatigil siya sa pamamagitan nito. Nakita niya dati ang mga marka ng espada mula sa mga hunters habang pumapatay ng patay na nilalang. Hindi na matibay ang mga pader. Arg! Arg! Biglang sumili ang dalawang kakilakilabot na ulo mula sa bintana ng banyo, gamit ang kanilang mga kuko upang dakmin siya. Ang pader ng bintana ay umunat at bumagsak na parang putik, sapat na para lumabas ang dalawa. Nakita niya sa ibaba ang halos metrong agwat sa pagitan niya at ng bintana ng sahig sa ibaba. Kung may dalawang daga siya, madali niyang maaabot ang sahig, ngunit isa lamang ang dala niya. Kung susubukan niyang lumipat, mahuhulog siya. Tumingin siya sa bintana, kalahating palad lang ang lapad. Napakahirap tumalon dito at nangangailangan ng tapang. Ngunit nang makita ang ikatlong nilalang na nagsisimulang lumabas, hindi na siya nakapaghintay. Bahagyang umugas siya at biglang bitawan ang daga. Ito ay isang malayang pagbagsak. Ngunit dahil malapit siya sa pader, iniunat niya ang mga kamay habang bumabagsak at hinawakan ang gilid ng bintana. Maikli lang ang distansya ngunit parang sumabog ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, parang ipinanganak siya muli. Tumangala si Dod Ian at nakita ang kalahati ng katawan ng undead na lumalabas na sa bintana. Pinukpok niya ang bintana ng malakas at nabasag ito. Damyugo ang kanyang kamao. Agad siyang umakyat at bumaba sa bintana. Nararamdaman niya ang hangin sa kanyang likod. Mabilis na tumingin pababa si Dod Ian at nakita ang isang undead na bumagsak mula sa bintana ng banyo patungo sa lupa. Nang may nahulog, sapat na ang puwang para sa dalawa pang undead. Nakita niya ang isa pang sumusubok na atakihin siya at bumagsak rin sa sahig katabi ng iba pang patay. Nagulat si Dod Ian. Atake lang ba ang alam nila? Wala ba silang kamalayan sa sariling kaligtasan? Naalala niya ang laban ni Scott at mga babaeng undead noon. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Sila'y hinahanap tayo. Tiningnan ni Sham ang mga nakakatakot na nilalang. Amoy ba nila tayo? Imposible, napakalayo na natin. Tahimik na nakatingin si Dod Ian sa papalapit na mga undead, iniisip sa sarili. Hindi dapat nila alam ang presensya natin. Kung alam nila, hindi sila kikilos ng ganito katagal. Kung sa amoy nakadepende, napakaraming tao sa grupo ni Scott. Dapat mas matindi ang amoy nila kaysa sa atin. Mukhang higit sa 11 undead ang naruroon. Tumingin si Mason kay Dod Ian at nagtanong ng may pagmamadali, Dean, ano ang gagawin natin ngayon? Kung lalapit sila dito, mapapansin nila tayo. Huwag kayong magpanik. Napangisi si Dod Ian habang iniisip ang lahat ng nakaraang pangyayari. Bigla niyang naalala ang isang dating napabayan na detalye. Wala silang kamalayan, kaya hindi sila makakagawa ng makatwirang desisyon. Kaya nilang tumalon mula sa matataas na gusali. Wala silang konsepto ng kamatayan at hindi alam kung ano ang delikado sa kanila. Paano nga ba nila tinutukoy ang kanilang biktima? Noong nakaraan, nabanggit ni Scott na naaakit ang mga undead sa amoy ng dugo at sumusunod dito. Kung ganoon nga, dapat sapat na ang dugo mula sa mga katawan na kinagat ng babaeng undead para akitin silang lahat sa lugar na iyon. Bukod dito, kung sila'y labis na uhaw sa dugo, dapat nilang kagatin pati ang mga kamay ng ibang undead dahil may mga bakas ng dugo ang kanilang mga kuko. Ngunit sa totoo lang, sa sandaling makita nila tayo, sinusundan nila tayo at hindi pinapansin ang ibang undead sa lupa. Ito'y nagpapatunay na bagamat dugo ay isang factor, may iba pang dahilan kung bakit tayo nila hinahanap. Kumikinang ang mga mata ni Dod Ian na para bang may naisip siyang malaking kaalaman. Noong narinig ng babaeng iyon ang mga hakbang ni Aaron, iniwan ito ang pagkain sa mga scavengers at tumakbo upang patayin si Aaron. Posible bang ang tunog ay isa pang factor na nakakaakit sa kanila? Hindi nasiyahan si Dod Ian sa kanyang hinuha. Napangisi siya at naramdaman na may mahalagang elementong kulang sa kanyang paliwanag tungkol sa kalikasan ng mga undead.
Muling ipinakita sa kanyang isipan ang mga nakaraang tagpo habang sinusuri niya ang kanilang mga kilos, at naisip niya, hindi ito tunog. Bagamat tunog at dugo ay nakakaakit, hindi yun ang pinakamahalaga sa kanilang pagsunod sa biktima. Napag-alaman ni Dodd Ian pagkatapos ng kanyang pagsusuri na ang tunay na dahilan ay dahil sa init na inilalabas ng katawan. Ayon sa kanyang hinuha, ito ang pangunahing paraan ng mga undead para tuklasin ang kanilang biktima. Parang may thermal vision sila. Ngunit may ilan na walang mata, kaya inakala niya na may mutated na organ sa kanilang ulo na kayang maramdaman ang init sa paligid. Anumang hayop na may mainit na dugo ay lumilitaw sa kanilang perception network. Bagamat hindi 100% sigurado si Dodd Ian sa hinuha niya, dahil limitado ang impormasyon, lumapit siya sa bintana at tumingin sa mga patay na undead. May naisip siyang ideya. Mason, humanap ka ng matigas at itapon ito sa ibang lugar para makita kung maaakit ng tunog ang mga undead. Zack, sindihan mo ang sulo. Nagulat ang tatlo. Hindi nila alam kung bakit kailangan ng sulo, pero naiintindihan nila na maayos ang ideya ng paggamit ng tunog para ilihis ang mga undead. Naghahanap si Mason ng materyales sa paligid. Bumalik siya na may ilang piraso ng pader na tila luwad. Pumunta siya sa likod ng kusina at itinapon ang mga bricks sa kalapit na gusali. Pop! Bumagsak ang mga bricks sa lupa at nagulayan sa alikabok. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na distrito. Naakit ng mga undead ang tunog. Tuwa si Mason sa resulta kaya patuloy siyang nagtapon ng bricks upang ilayo sila. Naramdaman ni Dodd Ian ang ginhawa habang nakikita ang resulta. Si Zack ay binalot ng tela ang isang stick at sinuletan ng apoy. Agad na sinabi ni Dodd Ian, itapon mo ang sulo. Nagulat si Zack at hindi alam kung ano ang naiisip ni Dodd Ian, ngunit ginawa pa rin niya at itinapon ang sulo. Bumagsak ito sa lupa, halos walang apoy na natira. Napalingon ang mga undead sa sulo, at muntik na namang mahulog si Mason ng isa pang brick na malakas ang tunog. Kaya bumalik ang atensyon ng mga undead at sinundan ang tunog. Sa kalaunan, lumayo sila sa lugar at napunta sa kalsadang tinamaan ng brick. Strangely, bumalik ang mga undead papunta sa lugar ni Dodd Ian at ng tatlo. Nagulat sila at muntik nang sumigaw. Ano ba ang nangyayari? Nagulat si Dodd Ian. Bakit bumalik ang mga zombies dito? Tumingin siya sa paligid, at naisip na wala namang ibang tao sa lugar. Paano, natigilan si Sham? Agad na sabi ni Sham, mabilis, ituloy ang pagtapon ng bato. Agad na kumilos si Mason. Bumalik siya para kumuha ng bricks sa pader at itinapon muli. Sa kalaunan, naalis ang mga undead sa lugar. Hindi nasiyahan si Dodd Ian sa solusyon. Iniisip niya na baka mas marami pang undead ang darating sa hinaharap na magdudulot ng panganib sa kanila. Napakamot ang noo ni Dodd Ian. Paano nga ba naaakit ng katawan ng tao ang mga undead? Kung init nga, posible bang kaya nilang tukuyin ang pagkakaiba ng init mula sa apoy at sa katawan ng tao? Iniisip ni Dodd Ian. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mukhang wala ng ibang paraan para hindi sila madetect maliban sa pagpapababa ng init ng katawan. Ngunit mataas ang antas ng radiation sa paligid. Kung aalisin ang kanilang damit, tataas ang kontaminasyon ng radiation sa kanilang katawan. Yumuko si Dodd Ian sa pag-iisip ng solusyon. Si Mason naman ay paminsan-minsan nagtapon ng bricks upang ilihis ang mga undead. Kontrolado ni Dodd Ian ang ritmo ng pagtapon para maging mas epektibo. Pagkatapos ng mahabang panahon, gumawa si Dodd Ian ng desisyon at sinabi sa tatlo, sino sa inyo ang handang sumama sa akin para buhatin ang katawan ng undead? Nagulat ang tatlo. Buhatin. Ano ang balak mo gawin? Ang tatlong patay na katawan, seryoso niyang sinabi, gusto kong i-dissect. Ang pinakamabilis na paraan para maintindihan ang undead ay makita ito mula sa loob. Kahit na limitado ang kaalaman ni Dodd Ian sa medisina at katawan ng tao, sa ganitong matinding kalagayan, wala silang ibang paraan kundi suriin ang katawan ng undead. Gusto mong malaman ang kanilang anatomy. Nagulat sina Mason at ang dalawa pa, para bang baliw siya. Kung gusto mo, na, dissection, hindi ba sapat na iyon?
Itinuro ni Sham ang bangkay ng isang matandang lalaki na nakahiga sa sala. Mukha siyang pinuno ng pamilya na nanirahan sa bahay. Umiling si Dod Ian, gusto kong diseksyonin ang mga undead para kumpirmahin ang hula ko tungkol sa kanilang kilos. Ang mga napatay na ng mga hunters ay walang silbi. Ang mga nasa ibabang palapag ay mas maayos ang kondisyon, at sa pagsusuri ng kanilang anatomy, makikita ko kung anong pagbabago ang nangyari sa kanila. Sasamahan kita, sabi ni Zack. Tumango si Dod Ian. Kinuha niya ang kanyang daga at kasama si Zack, pumunta sila sa koridor. Hindi naglaon, bumaba silang dalawa sa ground floor. Sumilip sila mula sa pinto at nakita na nahikayat na ni Mason at Sham ang mga undead. Tahimik nilang binuksan ang pinto at tumakbo patungo sa gilid kung saan naruroon ang mga bangkay ng undead. Nakita ni Dod Ian na nabasag ang ulo ng undead ngunit walang damaloy na dugo. Hinawakan niya ang undead na nakapatong sa iba. Bumulong siya kay Zack para buhatin ang kabilang bahagi ng bangkay. Napali ang mukha ni Zack dahil walang sino man ang nais na mapalapit sa mga mabagsik na undead. Pinipigilan niya ang takot sa puso niya. Lumapit siya at hinawakan ang kabilang braso ng bangkay at magkasama nilang binuhat ito. Hindi nag-alala si Dod Ian tungkol sa impeksyon mula sa bangkay dahil sa proteksyon ng kanilang uniforme. Dinala nila ito pabalik sa gusali. Mas mabigat ang bangkay kaysa sa inaasahan ni Dod Ian. Mukhang payat na batang lalaki. Ngunit para bang nagbubuhat sila ng taong 300 libra. Sa kabutihang palad, nakainom sila ng God's blessing, at ilang ulit na mas malakas kaysa normal na tao, kung hindi, mahihirapan silang buhatin ang katawan. Hindi naglaon, nakarating sila sa ika-9 na palapag. Ang hagdan ay bumagsak. Kahit na kaya nilang tumalon, hindi nila madadala ang bangkay. Ibinalik ni Dod Ian ang bangkay sa sahig at pumasok sa pinakamalapit na unit. Sinuri niya ang bahay at nakita na walang daga o ibang delikadong hayop, kaya dinala nila ang bangkay sa loob ng unit. Matagal nang patay ang orihinal na may-ari ng unit. May mga mantsa ng dugo sa sahig na natuyo na. Naruroon ang bangkay ng isang binatang teenager at ng isang babae. Nabulok na ang kanilang laman at kulay madilim dahil sa matinding radyasyon sa tagal ng panahon. Kinuha ni Dod Ian ang ilang bulok na kumot sa kwarto at tinakpan ang mga bangkay ng may-ari. Nilinis ni Dod Ian at Zack ang mga kalat sa sala upang magbukas ng espasyo. Sa pagkakataong iyon, bumaba si Mason at Sham mula sa itaas nang makita nilang hindi pa bumabalik sina Zack at Dod Ian sa kanilang palapag. Natuwa silang makita sila, ngunit agad nilang nakita si Dod Ian sa tabi ng bangkay ng undead. Talaga bang gusto mong diseksyonin ito? Tumango ng matatag si Dod Ian. Hanggang ngayon, iiwas siya sa bangkay. Takot siyang tumingin lang dito. Ngayon, nagbukas ang kanyang mga mata sa katotohanan. Nasaksihan niya ang kawalan ng pag-asa ni Scott at iba pa. Nakita niya kung paano kumagat at kumain ng mga buhay na tao ang mga undead. Unti-unti, naisip niya, kung gusto niyang mabuhay, walang magpoprotekta sa kanya. Ang tanging maaasahan niya ay ang daga sa kanyang kamay. Ginamit ni Dod Ian ang daga upang dahan-daang selyuhan ang kuko ng undead. Napansin niyang matigas ang ibabaw ng kuko. Para bang bakal ang ginawa nito. Anong klaseng biological evolution ito? Nag-alala si Dod Ian. May lumaki ring parang kuko sa paa ng undead. Bukod dito, ang parehong kamay at paa nito ay natakpan ng madilim na cuticle na nakakatakot tingnan. Tumingin siya sa dibdib. May bakas ng puso. Huminga siya ng malalim at tinusok ang daga mula sa tiyan pataas sa dibdib. Walang dugo na lumabas. Bumantong hininga si Dod Ian, sa totoo lang, mauutal siya kung may dumudugo. Sa ilalim ng kulay abo ng balat, may kayumangging laman at dugo. Bukod dito, lahat ay nagyelo sa loob. Nagyelo. Naramdaman ni Dod Ian na sobrang lamig ng katawan ng undead. Kaya pala walang senyales ng pagkabulok. Ngunit nakita na niya ang mga bangkay ng undead na pinatay ng mga hunters. Lahat ng ito ay bulok. Lalo na ang unang undead na nakita niya sa banyo. Lubusang bulok ang mukha at katawan nito. Isinasaalang-alang ito, lumapit si Dod Ian sa bangkay ng teenager na nakahiga sa kwarto.
Tulad ng ibang undead, ganap na nadurog ang ulo nito, hati mula gitna. Marahil ay ginamit ang matulis at matibay na espada. Ang leeg, braso, dibdib, at iba pang bahagi ay may iba't ibang antas ng pagkabulok. Dahan-dahan siyang tinusok ng daga ang balat, para bang hinihiwa lamang ang tofu. Lumabas ang madugong pula na dugo. Ang amoy ay nakakasuka. Bakit ang mga undead na ito, pagkatapos mamatay, ay nabubulok at naglalabas ng parehong amoy ng tao? Iniisip ni Dod Ian, buhay ba talaga ang mga bangkay na ito? Kung buhay ito, bakit wala itong kamalayan? Wala itong kahit simpleng instincts. Tahimik na nag-isip si Dod Ian, pagkatapos ay bumangon at bumalik sa naunang bangkay ng undead. Binuksan niya ang mga talukap ng mata nito. May katangian itong tagakanluran. Berde ang mata. Maraming fiber sa loob ng iris. Nakasalalay ba ito sa mata para subaybayan ang biktima? Dahan-daang pinutol ang ilong, pulgada bulged. Naituwid ang ilong, at lumabas ang dalawang itim na butas ng ilong. Pinahit niya ang ulo at pinutol ang mga tainga. Nilinis niya ang paligid ng tainga. Napali ang mga mata ni Zack at Sham habang pinapanood ang proseso. Nang inag ang kanilang mga binti sa takot. Hindi sila natatakot sa bangkay ng undead, kundi sa ekspresyon ni Dod Ian. Hindi nila makakalimutan ito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, nilinis ni Dod Ian ang tainga ng undead. Puno ito ng makapal na alikabok, naipon sa maraming layer. Malakas ba ang pandinig nito kung ganito kaina? May ibang organo bang umusbong na pumalit sa pandinig? Pinaisipan ni Dod Ian. Binuksan niya ang panga at tinignan ang dila. Napunit, tila kinain mismo ng undead. Wala itong alam sa proteksyon at walang pakiramdam sa sakit habang kinakain ang sariling dila. Nag-alinlangan siya sa paraan ng pagpatay ni Scott sa undead na babae noong una. Tinuhag niya ito sa ulo at pinitas sa lupa. Ngunit patuloy na kumikilos ang katawan at sumisigaw. Kung walang sakit, bakit ganito ang reaksyon? Sandaling kumislap ang mata niya. Hinawi ang daga sa gilid ng bibig, pinababa ang panga. Pagkatapos, nahati ang buong panga ngunit walang dugo. Ang cavity sa itaas ay gawa sa nagyelong laman at dugo. May dalawang bangkay pa sa ibaba, kaya walang pag-aalinlangan, tinusok ni Dod Ian ang ulo mula sa ilalim ng panga gamit ang daga. Lahat ng laman sa loob ng ulo, mula sa sirang utak hanggang sa iba pang organo, ay lumabas habang iniikot ang daga. Thud! May matigas na bagay na nahulog mula sa bungo. Rumeroll ito at huminto 1 metro ang layo kay Dod Ian. Kasing laki lamang ito ng hinlalaki. Isang bilog na madilim na asol. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Si Dod Ian, Sham, at Zack ay nakatitig sa madilim na asol na bola. Nalilito sila. Isang bola ang nahulog mula sa ulo. Ito ay perpektong bilog. Ang kulay ay madilim na asol at maganda ang itsura. Malinaw na hindi ito resulta ng sclerosis ng intracranial tissue dahil ito ay mukhang metal na bola. Ngunit, paano magkakaroon ng metal sa utak? Si Dod Ian ay balisa at puno ng pagdududa. Hindi niya ito agad hinawakan, ngunit dahan-dahan niyang tinusok ang bola gamit ang kanyang daga. Ito ay gamulong ng damikit ang talam ng daga dito. Ang tigas. Si Dod Ian ay namangha. Mabagal ang pagkalat ng impeksyon sa mga matitigas na bagay. Higit pa rito, hindi ito tatagos tulad ng likido. May suot siyang guwantes na makakapaghiwalay sa kanya mula sa impeksyon. Dapat ay okay lang kahit bahagyang hawakan, naisip ni Dod Ian. Iniabot niya ang kamay at pinulot ang bola. Sa sandaling hinawakan niya ang bola, nakaramdam siya ng malamig na aura. Ang tanging nadama sa kanyang mga daliri ay sobrang lamig. Sobrang lamig. Para bang hawak niya ang ice hockey puck na kakaalis lang sa field. Napalamig ba ng bola na ito ang laman ng katawan? Naisip ni Dod Ian. Ang lamig ay kumalat sa kanyang braso. Ramdam niya ang temperatura ng buong braso na mabilis na bumababa at naging matigas. Hinawakan niya ang madilim na asol na bola gamit ang kanyang kabilang braso. Ang lamig ay nagsimulang dumaan sa kabilang braso rin. Ramdam niya ang kanyang katawan na nagyayelo, para bang naglalakad siya ng hubad sa itim na panahon ng nyebe, nakalantad sa nyebe. Paano ito gumagana?
Hawak ko ito sa kamay ko ngunit ramdam ko sa buong katawan ang lamig. Ramdam ko pati ang talampakan ko dahil sa lamig, nagulat si Dad Ian. Sa una, pakiramdam niya ay parang naglalaro lang siya ng snowball sa taglamig. Mananatiling malamig ang kamay ngunit mainit ang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niya ang kilabot sa buong katawan, parang natakpan siya ng yelo. Agad niyang inilapag ang madilim na asol na bola sa lupa at hinaplos ang kanyang mga kamay. Medyo uminit siya. Biglang nagutom ang tiyan niya. Hindi pa siya kumakain mula nang umalis sila sa dambuhalang pader. Pinipigilan niya ang gutom dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa pagkain. Bigla niyang naisip ang isang dahilan. Pag-absorb ng init. Naramdaman ni Dad Ian. Gumagana itong madilim na asol na bola tulad ng saltpeter sa pulbura. Hindi lang ito isa sa mga sangkap ng pulbura kundi pwede rin sa paggawa ng yelo. Sa mundong ito, natutunan lang ng mga alchemista ang paggamit ng saltpeter sa paggawa ng yelo ngunit hindi pa nila natutuklasan na kapag hinalo ang nitrite sa saltpeter, pwede itong sumabog. Kung ang saltpeter ay inilagay sa maliit na dami ng tubig, ia-absorb nito ang init sa tubig kaya magiging yelo ang tubig. Malinaw na may parehong endothermic function ang madilim na asol na bola, kaya ramdam ni Dad Ian ang pagbaba ng temperatura ng katawan. Kung hawak niya ito, ia-absorb ng bola ang init mula sa braso. Hindi ito titigil hanggang sa ma-absorb ang lahat ng init ng katawan. Kapag bumaba na ang temperatura ng katawan sa isang tiyak na antas, natural na titigil ang puso sa paggana. Kaya pala sobrang lamig ng katawan ng undead. Ang madilim na asol na bola ang dahilan. Pero saan ito nanggaling? Bakit lalabas sa utak ng patay? Puno ng kuryosidad ang isip ni Dad Ian. Kung nag-colonize ito sa utak, hindi malamang, mangangailangan ito ng matagal na panahon at enerhiya. Ngunit ang bangkay ay infected ng virus. Bagaman iba-iba sila, sa huli ay tao rin sila. Gawa sila sa laman at dugo. Paano lalago ang isang matigas na bagay tulad ng metal sa utak? Nakakatuwa, nag-isip si Dad Ian. Biglang may isang tao na tumalon mula sa hagdan pababa sa kwarto. Lahat sila ay nagulat at nag-alerto. Tumingin sila at nakita si Mason kaya napagaan ang kanilang loob. Nakita ni Mason na maayos sila kaya sumigaw siya, "Sinaktan ninyo ako. Akala ko nawala na kayo." Kumurot si Sham sa ulo. "Ikaw ang nakakatakot sa amin. Pinapanood ko si Dean na nagdidissect ng undead kaya nakalimutan kong sabihan ka." Mabilis na dagdag ni Zack, "Dumating ka na, sino na ang magtatapon ng bricks?" Eye-roll ni Mason ang kanyang mga mata at sumagot, "Syempre, bumalik na ako. Pagod na ako. Piliin kung sino ang papalit sa akin." Tumingin si Sham sa patay na ulo. "Ako na," sabi niya. Naputol ang isip ni Dad Ian nang sinabi ni Mason. Nagpatuloy siya sa pag-iisip ngunit wala na siyang nakitang ibang clue. Hindi na niya pinansin ito. Mas mahalaga ang mabuhay. Natingnan niya si Mason at Zack. "Sundan ninyo ako bilang backup." Nagduda ang dalawa ngunit sumunod pa rin sila. Pagdating ni Dad Ian sa ibaba, napansin niyang malayo na ang grupo ng undead. Dahan-dahan siyang lumapit sa sulok at ginamit ang daga para putulin ang ulo ng dalawang natitirang undead sa lupa. Dala ang mga ulo, mabilis siyang tumakbo pabalik sa gusali. Nakita niya si Mason at Zack na umatras, kaya ngumiti siya at sinabi, "Walang panganib, patay na sila." Nagulat si Mason, "Kailan ka naging ganito katapang?" "Nag-a-adapt pa rin ako," sagot ni Dad Ian. Pag-akyat sa itaas, binalatan niya ang pangalawang ulo tulad ng ginawa niya dati. Mas madali na ngayon dahil hiwa na ang ulo. Tulad ng inaasahan, may isa pang madilim na asol na bola sa loob. Bago putulin ang pangatlong ulo, naisip niya ang isang problema. Nagdesisyon siyang baguhin ang dating paraan. Dahan-daang binutis niya ang bitek sa bungo na dulot ng pagkahulog. Unti-unti itong nabiyak. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang buong utak. Karamihan sa utak ay nagyelo. Ang madilim na asol na bola ay nakalagay sa parang ovary na bahagi ng utak. Ngunit dahil sa bitek sa bungo, nasira ang bola. Maingat na hinanap ni Dad Ian ang bola. Nalaman niya na kontrolado ng bola ang kilos ng undead.
Ang sinasabing, pagpatay sa ulo ay nakakapatay sa katawan, ay nakabatay sa dalawang prinsipyo. Isa, sirain ang central nervous system sa ulo para hindi makontrol ng ulo ang katawan. Dalawa, sirain ang koneksyon ng bola sa utak. Sa madaling salita, kumukonekta ang bola sa utak sa pamamagitan ng ovary-like na organ. Hindi na kailangang putulin ang ulo, sapat na ang sapat na lakas sa ulo para mag-vibrate ang bola sa loob ng ovary. Kung mangyari ito, mawawala ang koneksyon sa nervous system at titigil ang undead. Parang patay na. Mas lalo pang naguluhan si Ian. Ano kaya ang material ng bola? Bakit ito lalago sa utak ng undead? Ginawa ba o viral effect lang? Pinulot ni Ian ang bola at binalot ng tela. Maraming layer, hanggang naging kasing laki ng kamao. Ibinigay niya ang dalawa sa Mason at Zack, kayang i-absorb ng bagay na ito ang init ng katawan. Makakatulong sa atin na pababain ang init. Hindi nyo kailangan hawakan, ilagay lang sa backpack. Nagulat sina Mason at Zack. Tinanong ni Mason, ano ito? Hindi ko rin alam. Pero yung hunters na pumapatay sa undead, binubuksan ang ulo para makuha ito. Mahalagang mahalaga ito. Kung hindi, hindi nila ito bibigyang halaga kaysa ginto, sagot ni Ian. Nakita niya ang lahat ng ulo ng undead na nabiyak, at hindi niya inakalang ginagawa ito para lang makuha ang bola. Natakot si Mason. Sigurado ka ba na para dito pinapatay ng hunters ang undead? Siguro. Itong bagay na ito ay may heat-absorbing na katangian. Patunay ito na tama ang hinala ko noon. Ang mga bangkay na ito ay pinapatakbo at kinokontrol nito. Nakakaramdam sila ng init ng katawan natin. Kaya dumarating sila dito ng paunti-unti. Hindi nila hinahanap ang kanilang biktima sa amoy ng dugo kundi sa init ng katawan. Sinusuri ni Ian ang impormasyon na kanyang nakalap. Si Scott at ang grupo niya ang mas maraming maakit na undead dahil mas maraming init ang kanilang katawan kumpara sa atin. Bukod dito, napakaraming undead at hindi ito mga naiwan lang ng mga hunters. Malamang, ang mga zombies na ito ay lumipat mula sa ibang lugar. Nabawasan ang ngiti ni Ian sa ganitong mga iniisip. Pumikit siya at inalala ang mapa ni Scott. May isang gray area malapit sa area no. 8. Hindi pa ito nalinis. May mga kulay ding marka sa mapa na naglalarawan ng hunting grounds ng ibang consortiums. Matapos mag-isip, sinabi ni Ian kina Mason at Zack, makakatulong ito para pababain ang init ng katawan natin. Sa oras na iyon, kaya na nating labanan ang mga undead. Hindi na nila tayo matutunton. Dahil 3 lang tayo, hindi makakakuha si Sham sa ngayon. Kailangan nating manghuli ng isa pa at kunin ang dark blue ball mula sa ulo nito. Sa ganitong paraan, sapat na ang dark blue balls para sa 4 nating gamitin. Nag-alala si Mason. Talaga bang maiiwasan natin silang matuntan gamit ito? Paano natin sila mahuhuli? Sobrang lakas nila. Hindi natin kaya silang labanan, dagdag ni Zack. Ngumiti si Ian at sumagot. Ang mga tao ang pinakamalakas hindi lang dahil mahusay tayo sa pakikipaglaban kundi dahil sa karunungan. Hindi natin kayang labanan sila ng harapan, pero magagamit natin ang isip natin para madaling mapatay sila. Madali. Parehong nagsabi ni Zack at Macon na naguguluhan. Sa 3 taon ng matinding training, tinuruan silang maghanap ng pagkain sa gubat at iba't ibang lugar. Ngunit hindi sila tinuruan kung paano manghuli, dahil iyon ay trabaho ng mga hunters. Kaya kahit may training, nalilito sila kapag humarap sa mga undead. Ngunit kumpara sa ibang mga bata, bihira ang kanilang hindi pagpanik. Ang pinakamadali ay gamit ang apoy. Ngumiti si Ian. Kumuha kayo ng tela, basta pwedeng sindihan. Mas marami, mas maganda. Pupunta ako para palitan si Sham. May 10 minuto kayo para mang-alap ng tela sa ibaba ng gusali. Nagningning ang mga mata ni Macon at Zack nang mahulaan nila ang plano ni Ian. Agad silang naghiwa-hiwalay upang maghanap ng nasusunog na materyales sa iba't ibang palapag. Pumunta si Ian sa itaas at nakita si Sham na walang tigil na nagtatapon ng bato. Dapat magpahinga ka muna, ako na ang magtatapon ng bato. Sagot ni Sham, hindi.
Mga trabahong tulad nito, na hindi kailangan ng utak, ay dapat gawin namin. Ikaw lang ang maaasahan naming makaalis dito. Tumawa si Dad Ian. Ginagawa na nina Mason at Zack ang lahat. Kapag handa na, makakalabas na tayo. Kailangan lang natin ang hangin mula sa silangan. Anong ibig mong sabihin? Naguluhan si Sham. Umiling si Dad Ian. Wala. Libre ako hanggang sa makuha nila ang lahat ng hiningi ko. Dalhin mo ang ilang bato sa itaas. Huwag ubusin ang sahig. Kinuha niya ang isang bato sa lupa. Tiningnan ang mga naglalakad na undead at napansin na dumami na sila. Isang undead ang dahan-daang lumapit. Hiningi ni Dad Ian ang bato sa ibang direksyon. Napunta ang atensyon ng undead sa tunog. Pagkalipas ng 10 minuto, nakalikom na sina Mason at Zack ng mga nasusunog na materyales sa isang bakanteng espasyo sa harap ng gusali. Nagsimulang maghagis si Dad Ian ng bato at basag na salamin malapit sa lugar kung saan nakapila ang mga tela at kahoy. Ang tunog ay nakuha ang atensyon ng undead. Dahil sa instruksyon ni Dad Ian, kumilos si Mason. Nasa ikalawang palapag siya nang sindihan niya ang torchaw at ihagis sa tumpok. 5 torchaw ang sinindihan niya, 4 ang nahulog sa tumpok. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga damit at sirang kahoy. Lumapit ang undead sa apoy pero instinctive nilang iniiwasan ito. Nagsimulang paikot-ikot sa paligid ng apoy. Bahagyang nabigo si Dad Ian sa nakita. Naghagis pa siya ng ilang bato para akitin ang undead sa apoy, ngunit hindi ito umubra. Mabilis na tumakbo si Dad Ian pababa at sumigaw, "Sunugin ninyo sila." Agad na isinagawa nina Mason, Zack, at Sham ang backup plan ni Dad Ian. Simple lang, sunugin ang undead. Ang planong ito ay handa na kung hindi papasok ang undead sa apoy. Ngayon, kapaki-pakinabang ito. Agad nilang pinulot ang mga kumot at tela at inihagi sa undead. Kahit hindi sila naapektuhan ng apoy, natakpan sila ng tela. Napasok sa apoy at nasunog ang kanilang katawan. Huminga ng maluwag si Dad Ian habang tahimik na nanunood. Pagkalipas ng ilang sandali, may halos 100 ng undead na nakahiga malapit sa apoy. Ilan na nakalayo ng ilang daang metro ay tumakas. Nagpatuloy si Dad Ian sa paghagis ng bato para mailayo ang natitirang undead. Pinapalitan siya ni Sham sa pagtapon ng bato. Pumunta si Mason, Zack, at Dad Ian sa mga bangkay at nakita nilang may isa pang undead na bahagyang itinaas ang kamay. Nagulat sila, hindi ba nasunog na sila? Ang katawan ay tuyo at sunog na, pero ang dark blue ball ay patuloy na kumokontrol, nagbago ang ekspresyon ni Dad Ian. Pinagsabihan niya sina Mason at Zack na maghagis ng mas maraming tela at kahoy para masunog. Pagkalipas ng 7 o 8 minuto, at matapos mag-obserba, naghagis si Dad Ian ng bato sa katawan ng undead. Laking ginhawa niya nang hindi na ito gumalaw. Pinutol nila ang mga ulo gamit ang guwantes para hindi masunog. May 8 ulo na dinala sa gusali. Tinusok ni Dad Ian ang ulo at nakita na ang utak ay malambot at halos parang likido. Natutunaw ang dark blue ball. Mula sa laki ng hinlalaki, lumiit ito hanggang sa laki ng soyabin at naging malinaw na parang tubig. Hindi kaya ng mataas na init. Nagkunot-noo si Dad Ian. Mabilis na pinuputol ni Dad Ian ang isa pang ulo. Nakita niya na nangyari rin sa madilim na asol na bola ang parehong bagay, damaykit ito. Nalito siya. Hindi ba't natural na sumisipsip ng init ang mga bagay na ito? Paano na sa puntong ito, natutunaw ang mga bowl ang ito sa matinding init? Hindi ba't iyon ang layunin nito simula pa lang? Puno ng pagdududa si Dad Ian. Ginamit niya ang daga upang kunin ang mga ito mula sa loob ng bungo. Pagkatapos na maalis ang intracranial tissue, huminto sa pagtunaw ang madilim na asol na bola. Napatingin si Dad Ian sa bluish na likido na natunaw sa loob. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumaba ang temperatura ng intracranial tissue. Lalong tumingkad ang kulay ng bluish na likido. Sa susunod na sandali, nasaksihan ni na Dad Ian, Mason, at Zack ang nakakatakot na eksena. Ang bluish na likido, na parabang may sariling isip, ay nagsimulang baluktutin at bumuo muli ng isang bola. Unti-unti itong nag-condense pabalik sa isang madilim na asol na bola.
Lubos na nagulat si Dod Ian. Ang eksenang ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng deja vu, na parang, kapag nagyelo ang tubig at naging yelo. Ang madilim na asul na bola ay tila may katulad na istruktura. Ngunit, hindi nito kailangan hintayin ang 0°C bago nagyelo. Mayroon itong napaka-epektibong katangian na, endothermic. Tumingin si Dod Ian sa madilim na asul na bola. Para bang may mata sa loob na tumitingin pabalik sa kanya. Nakakakilabot ang pakiramdam. Kahit hindi niya alam kung anong uri ng material ang madilim na asul na bola at bakit lumilitaw ito sa utak ng undead, naramdaman niya na ito ay isang napakapanganib na bagay. Siyempre, base lamang ito sa instinct. Maaaring dahil rin sa epekto ng eksena na naganap sa kanyang harapan at nagresulta sa maling intuition. Sa anumang kaso, ayaw ni Dod Ian na direktang humawak sa bagay na ito. Naisip niya sa sarili, kung mayroon siyang sariling laboratorio ng alchemy, tiyak na gusto niyang pag-aralan ang bagay na ito. Ang nakakatakot na virus na ito ay nagpapaalala sa kanya ng 300 taon na nakalipas, nang pumasok siya sa cold storage at may nakaligtaan siyang isang bagay. Tanging sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa virus, maaaring matutunan niya ang ilang bagay tungkol dito. Tumingin si Mason kay Dod Ian at bulong, "Din, pwede ba nating gamitin ang bagay na ito?" Sumagot si Dod Ian, "Pwede ninyong gamitin pero mag-ingat. Ihiwalay ito ng maayos." Tumango si Mason, sabik na sabik. Ginamit niya ang tela upang balutin ang madilim na asul na bola. Kinuha rin ni Dod Ian ang isa, at bumalik ang lamig na naramdaman niya dati. Hindi ito naiiba sa nakaraang karanasan. Tiniyak niya na sa tulong ng bagay na ito, maiiwasan nila ang mga body sensor ng ibang undead. Ipagpatuloy ang pag-aayos ng combustion circle. Inalis ni Dod Ian ang lahat ng bola at sinabi kay Mason at Zack. Nagulat ang dalawa, patay na ba natin ang sapat na undeads? Pwedeng nating iikot na ngayon. Bahagyang ngumisi si Dod Ian at sinabi, hindi ang mga hunters ang nangunguha ng ginto, kundi naghuhukay. Ipinapahiwatig nito na mas mataas ang halaga ng material na ito kaysa alahas. Mas marami tayong mahuli, mas malaking kayamanan ang makukuha natin. Tumugon ang dalawa sa salita ni Dod Ian. Sila ay tuwang-tuwa. Pinatpata ni Zack ang kanyang hita, "Oo, parang, ginagawa natin ang trabaho ng hunter, hahaha." Tumawa si Mason. Buti na lang matalino si Dean. Yumaman tayo. Kahit nakakatakot ang mga undead, tanga sila. Madali lang silang patayin. Pagkatapos natin sa batch na ito, dapat humanap tayo ng ibang undeads na huhulihin. Huwag nating kunin ang iba pang bagay. Hindi gaanong mahalaga ang mga sira-sirang metal. Tiningnan ni Dod Ian ang dalawa na dati natatakot sa salitang undead. Nang ipaliwanag niya ang isyu gamit ang anggulo ng kayamanan, pumayag sila agad, napaloko sila ng pansariling kapakinabangan. Makaraan ang kalahating oras, lahat ng wandering undeads sa lugar ay napatay ni Dod Ian at ng iba pa gamit ang fire circle. Kabilang ang 3 undeads na nauna, umabot sa kabuuang 21 madilim na asul na bola ang kanilang nakuha. Saan tayo pupunta ngayon? Masaya na tanong ni Mason habang bitbit ang bag ng madilim. Na asul na bola, sa gray area ba na binanggit ni Scott? Hindi panalanas, ang lugar na iyon. Maraming undeads doon sigurado. Mababa ang tinig ni Dod Ian, baliw ka ba? Hindi mo ba nakita ang mga kalye na pinatay na ng hunters ang maraming undeads? Ang pupunta sa gray area ay hindi tulad dito kung saan pwede kang maglatag ng bitag at maghintay. Mapipigilan tayo ng walang katapusang undeads. Huwag kang malinlang ng pera. Naalala ni Mason ang dami ng bangkay na nakita niya sa daan at nanginginig sa takot. Sinabi ni Dean, masyadong delikado ang gray area. Mas marami doon kaysa dito. Ang hayop na ito ay hindi tulad ng undead. Bulong ni Sham, dapat nating hanapin si Scott at magpahinga. May mapa sila at alam ang daan pabalik. May mga undeads na siguradong susundan sila. Kailangan din nating tulungan sila. At saka, pwede rin nating patayin ang mga undeads. Tumango si Dod Ian. Kumain muna tayo para madagdagan ang lakas. Dahil sa nakaraang hunting, hindi sila nakapagpahinga. Pagod at gutom sila.
Inilabas nila ang dry rations at tubig mula sa kanilang backpacks at nagsimulang kumain. Pagkatapos ng 3 taon ng training, alam na nila kung paano kontrolin ang gutom at uhaw. Bawat isa ay kumain ng kaunting pagkain at uminom ng kaunting tubig. Huminto sila dahil kung hindi makahanap ng bagong pagkain, maaaring hindi magtagal ang kanilang laman sa backpack para sa 10 araw. Habang handa na silang muling mag-umpisa, may isang tao na mabilis na tumakbo mula sa ibang kalye. Napakabilis ng kilos ng tao. Pagdating sa kanto, agad siyang tumalon sa ibabaw ng security booth at bumaba sa lupa. Paglapit sa lugar kung saan naruroon si Dod Ian at ang iba, nagsimula siyang tumakbo malapit sa pader. Nakita ito ni Zack. Dean, halika at tingnan mo. Tawag ni Zack kay Dod Ian. Agad na lumapit si Dod Ian at nakita ang tinuturo ni Zack. May isang binata sa lupa malapit sa kalapit na gusali. May nakasabit na crossbow sa kanyang likod at mga pana. Hawak niya ang kanyang kanang braso. Mukhang nasugatan siya. Isang hunter. Mataimtim na tanong ni Dod Ian. Napatingin sandali sina Zack, Mason, at Sham. Sila ay scavengers at ang pinakamagandang sandata na meron sila ay daga. Hindi ito para labanan kundi para hiwain ang balat o gamitin sa pangangailangan. Ayon sa konsorsyo, hindi kailangan makipaglaban ang scavengers. Kung makatagpo ng halimaw, tumakbo lang sila. Kung makatakas, swerte nila. Kung hindi, malas lang. Parang cannon fodder sa labanan. Bawat posisyon ay may halaga ayon sa tungkulin. Isang hunter. Masaya ang damdamin ni Mason, Sham, at Zack. Para sa scavengers, ang hunter ay isang imposibleng maabot na presensya. May presensya sila na maihahambing sa nobility at karapat-dapat makipag-usap sa aristokrasya sa parehong antas. Hindi masaya si Dod Ian. Nakita na niya ang hunters, nakapunta siya sa labas ng giant wall at nasaksihan ang pagkawasak ng lahat. Nakita niya ang mga madugong bangkay at naintindihan ang likas na ugali ng hunters. Alam niya kung bakit malamig ang tingin ni Fernando sa kanya. Sa kanilang mata, walang halaga ang buhay ng iba, nasanay ang hunters sa pagpatay. Kasama siya sa konsorsyo natin. Napansin ni Dod Ian ang medalya sa dibdib ng binata at bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Kung mula sa ibang konsorsyo, pwede silang palihim na alisin, kung mabisto. Pinagmamasdan ni Dod Ian at ng iba ang hunter. Napansin niya ang mga bakas ng apoy sa lupa malapit sa gusali. Mukhang hindi pa matagal nang na-extinguish ang apoy. Tumingin siya sa mga bangkay ng undead sa lupa. Bahagyang nagulat at nadismaya. Ngunit biglang naisip niya ang isang bagay at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nagtuon siya sa isang kalapit na gusali at mabilis na pumasok. Alam niya, sabi ni Mason. Tumingin si Zack kay Dod Ian, at sabi, Dean, alam niya na kaya natin ito. Ayos lang ba? Pwede ba niya kaming nakawin? Namangha si Dod Ian sa matalim na obserbasyon ng hunter, ngunit naramdaman niya ang agwat sa pagitan nila at ng hunters. Sa isang tingin, natukoy ng hunter ang kanilang kinaroroonan, isang bihasang veterano. Tumanggaw siya kay Zack, hindi siya magnanakaw. Sa huli, 10,000 undads ang kanyang hinahanap. Hindi siya mag-aalala sa dami ng nakuha natin. Nang marinig ito, napawi ang kaba ni Zack at ng dalawa. Sa puntong ito, bumukas ang pinto at lumabas ang hunter. May bakas ng pagkagulat sa mukha niya. Mukhang hindi niya inaasahan na ang mga gumamit ng apoy para patayin ang undead ay mga bata pala. Ito ang mga bagong graduate mula sa scavenger training camp. Komento ng binatilyong nakaitim na uniforme habang tumingin sa silid at nakita ang mga sunog na bungo sa sahig. Nang makita niya ang mga bitek sa bungo, agad niyang tiningnan sina Dod Ian at ang 3 pang kasama nito ng may labis na interes. Ito ba ang unang beses ninyo? O matagal na kayong scavenging? Kaya ninyong patayin ang mga level 4 na undads. Bukod dito, alam nyo rin kung paano kunin ang cold crystals mula sa kanilang bungo. Medyo malupit nga. Nakatingin si Dod Ian sa kanya. Naramdaman niya ang kilabot sa anit, para bang ang isang mandaragit ay nakatingin sa biktima. Bumagsak ang kanyang loob at mahinang paliwanag, kami ay mula sa pinakabagong batch ng scavengers na sumali sa consortium.
Mr. Hunter, nangyari lang na napilitang hiwalayin ang aming grupo mula sa pangunahing puwersa ng Undads. Sa kabutihang palad, nakaisip kami ng paraan at nagtagumpay kaming patayin ang mga halimaw na ito. Nakatuon ang binatilyo kay Dod Ian. Madali niyang nakita na ang batang ito ang sentro ng apat na tao. Ngumiti siya at sinabi, huwag kayong mag-alala. Masaya ako na ang consortium ay nakapag-recruit ng matatalinong tao tulad ninyo. Nasugatan ako at kailangan kong gamutin ang aking sugat. Maghanda kayo ng lugar at maghanap ng apoy. Tumingin si Dod Ian sa kanyang kanang braso, tumango at sinabi kay Zack, ikaw na ang maghanda ng apoy habang hahanapin ko ang malinis na tela para kay Mr. Hunter. Nabighani sina Mason, Sham, at Zack dahil unang pagkakataon nilang napalapit sa isang hunter. Agad silang abala nang marinig ang sinabi ni Dod Ian. Para bang ang pagtulong sa hunter ay katumbas ng karangalan sa digmaan. Papunta na sana sa susunod na silid ang hunter nang sabihin niya, hindi. Ang mga bagay na iyon ay kontaminado ng radiation at mikrobyo. Paano ko gagamitin ito bilang benda? May first aid kit ako sa aking backpack. Mukha kayong matalino, kunin ninyo ang kit. Pumasok siya sa sala at umupo. Hindi niya pinansin ang mga bungo sa sahig, ginamit niya ang kanyang paa para itulak ang mga ito at gumawa ng espasyo. Inilapag niya ang backpack at sinabi kay Mason, buksan mo ang backpack at hanapin ang gauze. Tumango si Mason at babukas na sana ng backpack nang makita ng hunter na marumi ang kanyang guwantes. Napangisi siya, taong gago, tanggalin mo ang guwantes. Gusto mo bang marumi ang aking backpack? Natakot si Mason at namula ang mukha. Mabilis niyang tinanggal ang guwantes, binuksan ang backpack at hinayla ang gauze, Mr. Hunter, may disinfectant kayo dito. Dapat muna ninyong linisin ang sugat. Magtuturo ka ba sa akin? Nang isi ang hunter, may kutsilyo at bote doon. Nakita mo ba? Ang bote ay alcohol. Natutunan mo na ang first aid, di ba? Mabilis na tumango si Mason, agad na binuhos ang alkohol sa kutsilyo habang si Zack ay nagliliyab ng apoy para painitan ito. Sinabi ni Mason, Mr. Hunter, ipakita mo ang sugat para magamit ko ang alkohol sa paglilinis at alisin ang nana. Gagawin ko mismo. Hinawakan ng binatilyo ang pangalawang bote, pinindot ang takip gamit ang hinlalaki at lumipad ang takip. Binuksan niya ang braso at ibinuhos ang alkohol. Nagpakita ang kanyang mukha ng kirot pero matatag pa rin siyang nagtiis. Nakita ni Dod Ian at ng iba ang sugat. Ito ay kagat ng matulis na kuko, sapat ang lalim para makita ang buto. Ang balat ay may nana, pero dahil sa matibay na hawak ng binatilyo, hindi pa ito kumalat sa dugo. Hinawakan ng binatilyo ang nag-aalab na kutsilyo at tinanggal ang namuong laman. Dumaloy ang dugo na parang ulan. Nagngingit-ngit siya pero tahimik na nagtiis sa buong proseso. Lubos na nagulat si Dod Ian, ganito ba ang kalidad ng hunters? Kahit ang mga sundalong dumaan sa maraming labanan ay hindi ganito katatag, di ba? Habang tinatanggal ang nana, hinayaan ng hunter si Mason na tulungan siyang bandage ang braso. Sa loob ng ilang minuto, balot na ang kanang braso niya. Pinunasan niya ang pawis sa noo at humiga laban sa pader habang humihinga ng mabagal. Tahimik na tinanong siya ni Dod Ian, Mr. Hunter, hindi ba tapos na ang 8th area? Paano nagkaroon ng maraming undads? Nag-migrate ba sila mula sa ibang lugar? Huwag mo akong questionin. Sagot ng binatilyo ng may inis. Natigilan si Dod Ian at agad na tumahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ng binatilyo ang kanyang mga mata, gutom na ako. Bigyan niyo ako ng pagkain at tubig. Natigilan si Mason, Mr. Hunter, pagkain namin ito. Kung kakainin ninyo, baka kami. Tumingin sa kanya ang binatilyo ng may malamig na mata, ayaw mo ba ibigay? Natakot si Mason, hindi ko ibig sabihin na hindi. Pero, basta, heto ang pagkain ko, Mr. Hunter. Medyo walang muwang si Mason. Huwag mo siyang masamain. Mabilis na nakipag-intervene si Sham at iniabot ang kanyang backpack. Kinuha niya lahat ng dry rations at tubig at inabot sa binatilyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mason at Zack.
Bagamat humahanga sila sa hunters, iba ang pakiramdam kapag tungkol sa sariling interes. Tumingin sila kay Ian na tumango, tanda na dapat silang sumunod. Lumubog ang kanilang kalooban pero hindi nila ipinakita ang paghihirap. Tumingin ang binatilyo kay Sham, matalino ang bata. Kinuha niya ang dry rations at nagsimulang kumain. Habang inaabot ang kanyang isa pang kamay, tubig. Mabilis na iniabot ni Sham. Uminom siya at itinapon ang walang laman na bag. Umupo muli at nagpahinga. Pagkatapos ay dahan-daang tumayo at gumawa ng ilang simpleng galaw sa braso. Ngumiti siya ng masaya, tila ayos na ang sugat. Tumingin siya sa apat, tinutok ang mata kay Mason, sundan mo ako. Nagulat si Mason, saan, sir? Malalaman mo rin. Tumawa ang binatilyo. Nag-atubili si Mason, sir, may task ako. Kung sinabi kong sundan mo ako, sunod ka. Bakit pa ang daming paliwanag? Nagmukhang inis ang hunter. Natakot si Mason dahil alam niyang may masama nang mangyayari. Tumingin siya kay Ian. Ramdam din ni Ian ang kakaibang kilos ng binatilyo at sumagot, Mr. Hunter, may respeto kami sa inyo. Pero may sarili kaming gawain at kung hindi namin ito tapusin, ma-expel kami ng consortium. Sana maintindihan ninyo ang aming sitwasyon. Ngunit handa kaming tumulong hanggat kaya namin. Kaya pala nakakapagsalita ang bata. Kailangan ko ang tulong ninyo. Kung nakikita ko ang samahan ninyo, mas mainam kung lahat kayo sasama. Mas madali. Sabay na kumaway ang binatilyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ian, at sinabi, ano ba ang gusto mong ipagawa? Nagbigay siya ng magalang na salita para sana tanggihan ng hunter ang tulong nila. Pagkat ang scavenger ay maliit lang kumpara sa hunter. Ngunit kahit miyembro ng parehong consortium, alam niyang kung makikialam sila, sila pa ang masasaktan. Ang tanging magagawa nila ay panuurin kung ano ang mangyayari. Ngumiti ang hunter at sinabi, wala namang importante. Nakakita ako ng mahalagang materyales. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya gusto kong tulungan ninyo ako na dalhin pabalik sa Giant Wall. Sisiguraduhin kong sasabihin ko sa leaders ng consortium ang tulong ninyo at kalahati ng mga gamit ay sa inyo. Nagulat sina Mason, Zack at Sham. Mr. Hunter, ganito lang ba ito? Tanong ni Mason. Hindi ka ba magsisinungaling sa amin? Excited si Zack. Si Sham lang ang medyo naguluhan, tila may mali ngunit hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya si Ian. Alam ni Ian na nagsisinungaling ang hunter. Hindi interesado ang hunter sa ginto o iba pang kayamanan. Ngunit sa ngayon, kailangan lang nilang panuurin kung paano aayusin ang lahat. Sinundan ni Ian at ang tatlo pang kasama ang mangangaso palabas ng gusaling tirahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa distritong pinaghiwalay nila kay Scott at sa kanyang grupo. Lumabas mula sa sangandaan ng dalawang undead na tila nakaramdam ng init ng katawan mula kina Ian at ng iba. Agad silang lumingon at tumakbo patungo sa kanila, pabilis habang sila'y lumalapit. Kinuha ni Ian ang kanyang punyal at tumingin sa likod ng mangangaso. Kung susuko ito sa kanila para tumakas, hihikayatin niya sina Mason, Sham, at Zack na tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Wala silang sapat na lakas upang harapin ang mga undead ng mag-isa. Ngunit napangisi ang binata nang makita ang dalawang undead. Sa sumunod na sandali, kinuha niya ang punyal na nakalagay sa gilid ng kanyang pantalon. Tumakbo siya patungo sa mga undead at nakaharap sa kanila sa loob ng ilang hininga. Ang kanyang katawan ay umikot at yumuko na parang isang bagyo. Puff! Puff! Dalawang tunog ang sumunod habang ang mga ulo ng undead ay naputol at nahulog sa lupa. Humigpit ang mga mata ni Ian sa tanawing iyon. Alam niya na trabaho ng mangangaso ang pakse ng mga halimaw, ngunit hindi niya inasahan na ganito ang kanilang lakas. Isa itong labanan na walang kapantay. Itinapon ng binata ang dugo sa punyal at isinubo ito sa dati nitong pwesto. Tumingin siya pabalik kina Ian at sa tatlo pang kasama. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang iniwag ang kamay upang sundan sila. Mabilis na nakasunod sina Ian at ang tatlo. Napansin ni Ian na napakatalim ng punyal ng mangangaso, na ang kanilang mga punyal ay halos parang kutsilyong pambutter kumpara rito.
Pinaghihinalaan niya na ang sandata ng mga ngaso ay gawa sa mas mahusay na bakal. Samantalang ang kanyang punyal ay halos walang silbi matapos putulin ang ilang dosenang leeg ng undead, halos puro metal na lamang ang natira. Tanging ang malapit sa hawakan ang talem pa rin. Yun sa ulo nila, nais ni Dod Ian kunin ang mga kristal, ngunit napansin siya ng binata at mahinang sumigaw, huwag mag-aksaya ng oras. Bilasan nyo. Napakunot ang noo ni Dod Ian ngunit binitiwan ang plano niyang kunin ang mga dark blue na bola. Gayunpaman, tinatandaan niya ang lokasyon ng mga ulo para kung magkakaroon ng pagkakataon ay babalikan niya ito. Para sa kanila, ito ay isang malaking kayamanan. Habang nagpatuloy, nakatagpo sila ng mas maraming undead. Ngunit hindi pinayagan ng mga ngaso sina Dod Ian at ang tatlo na kumilos. Sa bawat engkwentro, siya mismo ang pumapatay sa undead. Mas mabilis siya kaysa sa mga undead at malinaw na ang kanyang kakayahan sa labanan ay napakahusay. Wala silang pagkakataong matamaan siya, at higit sa lahat, masaktan man lamang siya. Tahimik na sumunod si Dod Ian, pinagmamasdan at pinag-aaralan ang kilos ng mga ngaso. Sa panahong ito na ginagamit ang mga cold weapons, na perpekto na ang mga teknik at tradisyon ng labanan. Nabighani si Dod Ian sa sining ng mandirigma na ipinakita ng mga ngaso. Ginagamit niya ang kutsilyo na parang nagpuputol ng damo sa parang, maayos at perpekto ang galaw. Hindi siya naaapektuhan kahit may sugat sa braso. Galing ba ito sa maraming karanasan sa buhay at kamatayan? Mr. Hunter, ililigtas mo ba sina Scott at ang iba? Hindi sila dapat malayo, matapang na tanong ni Mason. Sa daan, pinrotektahan sila ng binata mula sa undead, kaya unti-unti nilang nakita na hindi rin masama ang kanyang likas na pagkatao. Ang dating hindi maganda nilang impresyon ay unti-unting naglaho. Sumagot ang mga ngaso, ano sa tingin niyo ako? Akala niyo ba nagtatrabaho ako sa healthcare organization? Nagulat si Mason. Nagbago ang ekspresyon ng binata at tumingin sa isang kalye. Napansin ni Dod Ian na nakatingin siya sa lugar kung saan sila tumakas. Dito rin unang nakatagpo nila ang undead. Para bang bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng paa ni Dod Ian, na parang may nabuwal na matataas na gusali sa malayo. Kasunod nito, may marahang ungol. Humigpit ang mga mata ng binata at lumabas ang bahagyang pagnanasa sa dugo. Tumingin siya sa mga gusaling nakapaligid at agad na napako ang tingin sa tuktok ng isang opisina na matagal nang natabunan ng lumot at halaman, may mga sira-sirang bintana. Ngumiti siya at sinabi kina Dod Ian at sa iba, hintayin niyo dito. Huwag kayong aalis nang wala akong utos. Nagbago ang mukha ni Dod Ian, paano ikaw? May gagawin lang ako. Babalik agad ako, seryoso at malamig na sagot ng mga ngaso. Huwag niyo kalimutan, walang pahintulot, hindi kayo dapat umalis. Magiging walang awa ako sa sinumang aalis ng walang permiso. Hinanap ng kanyang mga mata ang apat, tandaan ang sinabi ko. Kahit bumalik kayo sa consortium, hahanapin ko kayo at huhuberan ng balat. Matapos ito, tumalikod siya at mabilis na pumasok sa gusali ng opisina, parang maingat na itim na pusa. Sa isang sandali, nasa harap niya sila. Sa susunod, nawala siya sa paningin ng apat. Ito, napatigil si Mason. Umalas na lang siya. Tumingin si Dod Ian sa likod ng mga ngaso. May kakaibang damdamin na sumiklab sa kanyang puso. Biglang naisip niya ang pana at mga palaso sa likod ng binata. Matangkad na gusali, pana at palaso. Humigpit ang mga mata niya. Ang mga mamamana ay gumagamit ng limpakang bitag. Ginagamit ba sila ng mga ngaso bilang pain? Ano ang nais niyang hulihin? Takbo! Biglang sumigaw si Dod Ian at mabilis na tumakbo patungo sa ibang gusali, samantalang abala ang mga ngaso sa pag-akyat sa gusali. Dapat nilang takasan ang lugar o baka sila ay barilin kaagad. Nagulat sina Mason, Sham, at Zack. Matagal na nilang pinagkakatiwalaan siya, kaya automatikong sumunod ang katawan nila. Tanong ni Mason, din, anong nangyayari? Bakit tayo tumatakbo? Kung alam niya tayo. May bahagyang pabor si Dod Ian sa binata dahil nakita niya itong pumatay ng undead para protektahan sila, ngunit nawala na iyon ngayon.
Seryoso niyang sinabi, ginagamit tayo niya bilang pain. Nais niyang hulihin ang kanyang biktima. Anong pain? Nagulat sina Mason, Sham, at Zack. Maya-maya, naisip nila ang posibilidad at nanginginig. Pumasok si Dod Ian sa gusali at huminga ng mahinahon, kailangan nating makarating sa kabilang bahagi. Huwag nating hayaan na makita tayo niya. Nagbago ang mukha ni Zack, kahit makaligtas tayo sa kanya ngayon, pagkatapos makarating sa malaking pader, hindi niya tayo iiwan sa kapayapaan. Tumugon si Dod Ian sa malamig na tono, kung gayon, papatayin natin siya. Nag-atubili sina Mason, Sham, at Zack. Papatayin. Diyos ko, alam mo ba ang sinasabi mo? Isa siyang hunter, hindi natin siya kayang patayin, at kahit paano natin patayin, malaking krimen iyon. Sabi ni Mason. Dean, sigurado ka? Nag-fail si Sham. Kung mali ang hula mo, baka nagbigay lang siya ng kaunting pribadong oras, kung ganon, tayo. Nagulat si Dod Ian. Hindi niya naisip ang posibilidad na ang mga ngaso ay simpleng umalis lang. Ngunit paano niya matutukoy kung tama ang hula niya? Isang pagkakataon lang ang makaligtas. Kung tama ang hula niya, manatili sa lugar ay kapareho ng paghihintay ng kamatayan. Malinaw na kayang pakse ng mga ngaso ang undead. Kung ginagamit sila bilang pain, tiyak na may halimaw na nakakatakot, at malamang sila ay mawawala. Maraming posibilidad, ngunit ito ang pinakamainam na iniisip niya sa ngayon, at kung mali, mali siya. Naalala ni Dod Ian ang desert assessment 3 taon na ang nakalipas, nang napatay niya ang alchemist na si Rose Yard. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit nagdesisyon agad. Kailangan nilang lisanin ang lugar. Kahit mali, may pagpipilian pa rin, patayin ng mga ngaso. Umalis na tayo. Tama man o mali ang hula ko, kailangan nating patayin siya. Kung hindi, mapapasailalim tayo sa kanya o mamamatay sa kanyang kamay. Malamig at determinado niyang sinabi. Tumingin si Mason sa kanya nang may pag-aalinlangan. Paglahok sa aksyon na patayin ang mga ngaso ay pagiging mamamatay tao, isang mabigat na salitang hindi madaling tiisin. Naghihintay si Dod Ian sa kanilang desisyon. Kung hindi sila sasali, ano ang kanyang gagawin? Hindi niya panang-ahas isipin pa. May pinto sa kanyang puso na nabuksan, at isang demonyo ang pumasok, nagbubulong ng masasamang ideya. May ilang bagay na itinuturing ni Dod Ian na limitasyon, ngunit ngayon ay hindi na niya ito iniisip. Roar alternasyon. Sa puntong iyon, may mababang ungol mula sa lugar na kinaroroonan nila. Sumilip sina Dod Ian at ang iba, nabigla silang lahat, at tila nawala ang kanilang lakas sa mukha. Please subscribe. Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.